Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong at biyaya sa Diyos sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. O aming dakilang Diyos, napakabuti niyo po sa amin na kami po ay binigyan niyo po ng patuloy na hininga at buhay upang makasama ang inyong mga tao, sumamba sa inyo at marinig namin ang tinig ng aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa sobrang daming biyaya na aming natanggap mula sa inyo. Magmula sa aming kaligtasan hanggang sa ngayon na aming patuloy na paglalakbay sa buhay ng pananampalataya hanggang makarating kami sa paraiso o sa inyong pagbabalik, Panginoon, ay makapiling ka namin habang buhay. Sa bawat yugto, Panginoon, ng buhay namin sa mundong ito, ay tunay na masasabi namin na napakabiyaya mo at napakamahabagin mo sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming pine-preserve, patuloy niyo po kaming iniingatan. Nawa o Diyos, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita ay muli kaming mapaalalahanan ng isang dakilang katotohanan, isang pagpapala na natanggap namin bilang mga mananampalataya. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na hindi magkamali o mapunta sa kamalian ang mga kanyang sasabihin. Bagkus itungo niyo po kami sa katotohanan na magpapalakas ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. It was July 14, 2025, kung saan ang isang kilalang pastor at mangangaral ng salita ng Diyos ay namatay sa edad na 86 years old. Ito ay walang iba kundi si Pastor John MacArthur. And there's a recorded audio na lumabas sa internet kung saan ang audio na iyon ay ang pag-uusap ni John MacArthur at ng kanyang apo. In that clip ay tinanong si MacArthur ng kanyang apo na babae at ang tanong sa kanya ay, "What does heaven look like?" Ano ba ang langit? At MacArthur, drawing from the images described in the book of Revelation, kung ano ang langit, ay ito ay pinaliwanag niya sa kanyang apo sa pananalita na maiintindihan niya. At itong apo ay na-amaze sa ganda ng langit sa pagpapaliwanag ni Pastor John MacArthur, kung saan sinabi ng apo sa kanyang amazement, "I am going." At ang sweet reply ni MacArthur, "Sure, you will. And I am going. And when I get there, I will be waiting for you." At ngayon, we know Pastor John MacArthur is there and waiting for her granddaughter. Now, sa ating pag-aaral sa hapon na ito ay naisip kong pag-aralan natin ang patungkol sa langit. To use yung question ng apo ni John MacArthur, what does heaven look like? Ano sa tingin nyo ang tinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa langit? At kung loobin ng Diyos ay ito ang tatalakayin natin sa mga susunod. Now, I would like to give credit sa book ni Edward Donnelly, sa kanyang book, What Comes After Death, a Biblical Teaching on the Doctrines of Heaven and Hell, and of course, our Confession of Faith, 1689, na nakatulong sa akin na mas maintindihan ang topic na ito. But ngayon, gusto kong agad sabihin sa inyo na ang pag-aaral natin today ay may kinalaman sa tinatawag na intermediate state. Dahil ang bagong tipan, kapag ginamit yung salitang heaven o langit, ito ay tumutukoy madalas sa new heaven and the new earth. Ito yung final place after bumalik na si Jesus, kung saan andun ang mga believers with their resurrected bodies. That's often the New Testament refers sa langit. We will study it
later on, but today ay pag-uusapan natin na madalas na common understanding ng mga tao sa salitang langit, which I believe ang tinutukoy ng mga tao sa salitang langit ay yung intermediate state of the believers pagkatapos nilang mamatay. Ang intermediate state ay isang lugar also called as paradise. Ito ay lugar ng comfort, happiness, and rest at kasama nila doon si Jesus. Ngunit hindi pa ito yung final destination ng mga believers. This place where the believers are waiting for the resurrection of their bodies. Now, baka isipin nyo, parang ang boring naman sa lugar na yon. Dahil naghihintay yung mga kaluluwa sa pagkakaroon nila ng katawan. Well, hindi, as we shall see. It is a better place, a place of comfort, a place of rest with Christ, our Savior. And that place is glorious, as we shall see. Now, bilang introductory sermon, there are questions ang sasagutin natin. First, why the truths about heaven is important to teach and to learn. And lastly, what the Bible teaches about heaven. Ano ba yung tinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa intermediate state or called as heaven sa ating panahon? Now, una, bakit importante na matutunan natin ito at ituro? Because there are many inaccurate and even false descriptions of heaven are being taught even sa ating panahon. Ang daming naglipa ng maling katuruan na bababasa natin at maririnig natin sa ating panahon, makikita natin sa internet, mga maling katuruan patungkol kung ano ang langit at kung ano yung kalalagyan ng isang believer na namatay. Na miski na yung mga tunay na mananampalataya sadly ay natatangay. Meron nga akong narinig dati na yung namatay daw na believer ay nakikita nila yung ginagawa natin dito sa lupa. Kumbaga ay nasisilip nila tayo mula sa langit. Sabi nga nila nakikita daw nila kung ilan yung umattend sa funeral. And there are false teachings about heaven ang pinapalaganap ng mga heretical groups sa ating panahon. Halimbawa, nito yung Mormonism. Ang description nila ng langit ay merong, they call it hierarchical system with different levels of eternal dwelling places. Kumbaga sa building, merong first floor, second floor, at kung nasa 7th floor ka, mas malapit ka sa Diyos. In heaven, they say merong levels. They call it celestial, yun yung pinakamalapit, terrestrial, and telestial. At marami ang popular na description na naririnig natin, lalo na sa ating bansa, ay yung pag yung isang tao namatay, mapupunta siya sa gate ng heaven, di ba? Yung ayon sa mga narinig ko din, pag namatay daw yung isang tao, mapupunta muna siya sa gate ng heaven at andun sa gate si San Pedro na may hawak na manok. Hindi ko alam ba't may hawak na manok yung description nila, no? At may hawak siyang listahan na papasok lamang sa langit. So ayon sa dami ng kanilang ginawang mabuti sa lupa, o kung wala ka sa listahan, yung pangalan mo ay tatapon ka sa lugar na tinatawag na impyerno. Or kung mamatay daw yung basketball player sa langit, sa langit daw ay nagbabasketball pa din siya. Or kung namatay yung golfer dun sa langit, ay na-enjoy niya pa din ang mag-golf. Now, marahil natatawa tayo dyan, but marami, even yung mga nagsasabing Christians, sa ating panahon ay ganyan yung pag-iisip patungkol sa langit. That's why it is important to know what the Bible says about heaven. But also,
This subject is important to learn and teach because there are many who think they are going to heaven when they die, but they are not. Tinitake for granted ng marami ang patungkol sa langit at iniisip nila, kapag namatay sila, yun ang kanilang papupuntahan, yung pala ay hindi. Sinabi na yan ni Jesus, di ba? Sa Matthew 7:21, nagbigay ng babala. Though it is referring sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. But the one who does the will of my Father who is in heaven, on that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Cast out demons in your name, do mighty works in your name. Hindi ba kami, nagba-Bible study kami, Panginoon? Umatin kami ng church. Then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Depart from me, you workers of lawlessness. Sinasabi ng Bible na merong hindi makakapasok sa langit. That's very clear. Hindi lahat makakapasok sa langit, but only those na nagsisi sa kanilang kasalanan at nagtiwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon, evident by their obedience to God, ang makakapasok sa langit. And so, merong mga tao ang hindi makakapasok sa langit, ngunit sa ating panahon, marami ang nadadaya, thinking they are going to heaven kahit na wala silang interes sa Diyos nung nabubuhay pa sila. They have false hope. At yan ang maririnig natin, di ba? Halos sa lahat ng funeral. Kapag merong namatay, kahit hindi mananampalataya, kahit alam natin yung buhay niya, nabuhay siya sa kasalanan, wala siyang takot sa Diyos. Kapag merong namatay, kahit hindi believer, ay sasabihin ng mga tao, nasa mabuti na siyang kalagayan. He or she rests in peace, they say. People immediately assume na yung namatay ay nasa mabuting kalagayan. Nasa langit na siya. And yet, they have no solid reason for that assumption. Moreover, para sa ating mga mananampalataya, this subject of heaven ay importante ituro at matutunan dahil it will be a cause of our spiritual growth and zealousness to preach the gospel of Christ. First, it will be a cause of our spiritual growth. Bakit? Sinabi sa 1 John 3:2, though again it speaks of the return of Christ, kung saan magkakaroon tayo ng resurrected bodies, at ang gantong kalagayan ang hinihintay ng mga believers na namatay. At bilang believers, we have that hope that in heaven finally ay makakalaya na tayo sa anumang epekto ng kasalanan sa atin. At dahil dyan, sinabi ni John in 1 John 3:2, Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Yung katotohanan that we will be with Christ in heaven, that our souls will be made perfect. Dahil meron tayong ganyang pag-asa, ngayon pa lang sa buhay na ito, we purify ourselves. We walk in holiness and righteousness, for that will be our condition kung makasama natin si Jesus. Sinabi ni Edward Donnelly, the doctrine of heaven is revealed to shine light on your life and mine, here and now, to enable us to be better people today and tomorrow. We cheat ourselves if we do not make use of this wonderful teaching. It is an immense blessing to know much more about heaven, and we can know, and we do not need to be left in the dark.
but also it makes us zealous to preach the gospel. It makes us zealous to evangelize. Why? Dahil tayong mga believer, alam natin na kasama itong blessing of heaven sa pagkakaloob ng Diyos kung ang isang makasalanan ay manampalataya sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi nga ng isang writer, God offers to sinners an eternity of unimaginable happiness through the gospel of Christ. Sinasabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay manampalataya kay Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Though you will die, you will live and be with the Lord. We have something glorious to say sa mga unbelievers na makakamtan nila ang buhay na walang hanggan, ang langit, kung sila ay magtiwala kay Jesus. Hindi ba't marapat na ang katural na ito patungkol sa langit magtulak sa atin na maging masigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Ayaw mo ba na ang mga makasalanan ay maligtas at kung sila ay mamatay, makasama nila si Jesus sa paraiso? Ang sabi nga ni J.C. Ryle, ang bigat, sabi niya, the highest form of selfishness is that of the man who is content to go to heaven alone. The highest form of selfishness is that of man who is content to go to heaven alone. He is emphasizing na tayo mga believers ay hindi lang ang hangad natin makarating sa langit, because we should actively seek to share the gospel and help other sinners to reach heaven. At ang napakadakilang kalagayan ng mga taong mapupunta sa langit ay marapat na mag-encourage sa atin to preach the gospel. Now, there are many more reasons, but having established yung importansya bakit marapat natin pag-aralan at ituro ang katotohanan patungkol sa langit or intermediate state na tinatawag, ang lugar na pupuntahan ng mga believers kapag sila ay namatay, that leads us sa kung ano ang tinuturo ng Bible patungkol dito. Now, gagamitin natin ang sinabi ng ating confession of faith with regard to this subject. Ito ay concise at magandang summary of what the Bible teaches about intermediate state. Kung meron po kayong mga hymnal, sa inyong likod ng hymnal ay sa page 686 of the Trinity Hymnal, chapter 31 of the state of man after death and resurrection of the dead. So, let me read sa chapter 31 of our confession of faith. Sinabi doon, the bodies of men after death return to dust and see corruption, but their souls which neither die nor sleep, having an immortal subsistence, immediately return to God who gave them. The souls of the righteous being then made perfect in holiness are received into paradise, where they are with Christ, and behold the face of God in light and glory, waiting for the full redemption of their bodies. And the souls of the wicked are cast into hell, where they remain in torment and utter darkness, reserved to the judgment of the great day. Besides these two places for souls separated from their bodies, the Scripture acknowledge none. So dito ay nagsimula ang ating confession of faith sa katotohanan na kapag ang isang tao namatay, yung kanyang katawan ay babalik sa alabok. Ito ang naging resulta ng pagkakasala ni Adan, na ang pisikal na kamatayan ay dumating sa lahat ng tao, and that's Romans 5 na ating pinag-aaralan. In Genesis 3:19, remember na sinabi ni Adan nung nahulog siya sa kasalanan, by the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return.
So sa kamatayan, yung ating pisikal na katawan at kaluluwa ay maghihiwalay. And that's the essence of death, di ba? Separation of body and soul. The material component of human being will cease to exist. Yung material, yung physical, will stop to exist. And so, ang tanong natin, ano mangyayari sa kaluluwa? First, notice that the souls of the believers and even unbelievers will not stop to exist and are conscious or with consciousness, remembering, thinking, feeling. Now notice the words of our confession na nagsasabing, which neither die nor sleep, having an immortal subsistence. It means we will have continuity of conscience. Dahil as one writer says, na yung essence ng kaluluwa is to know and to be conscious. So, upon death, we remain conscious. Alam natin ang nangyayari, even have some remembrance. May maaalala tayo dahil that's part of being conscious, isn't it? But of course, wala na yung masamang alaala. Memories that could cause us pain, wala na yung sinful regret natin. And so, hindi tayo naniniwala sa katuruan na tinatawag ng iba na soul sleep. Na tulog lang yung kaluluwa mo. Na hindi ka conscious sa nangyayari sa'yo. Now, meron nga akong nabasa si John Calvin. No, hindi si John Calvin nagtuturo nito, no? But si John Calvin, meron siyang sinulat, a theological treatise na ang title, I hope I pronounce it right, Psychopanici. Ibig sabihin, it is a fancy word na tumutukoy sa soul sleep. Ito ay sulat niya laban sa katuruan ng mga Anabaptist during sa kanyang time. Na during sa kanyang panahon, ang mga Anabaptist ay naniniwala na yung kaluluwa upon death ay papasok sa state of unconsciousness. Ibig sabihin, hindi conscious hanggang bumalik si Jesus at doon magiging conscious na siya ulit sa pagbabalik ni Jesus. In other words, kapag daw ang tao namatay, tulog lang sila. At ganun ang paniniwala, hindi nyo kung alam nyo, ay ganun ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Ganito ang kanilang statement. Let me read sa kanilang website. Sabi ng mga Adventists, the wages of sin is death, but God, who alone is immortal, will grant eternal life to His redeemed. At sinabi nila, until that day, death is unconscious state for all people. So naniniwala sila kapag namatay yung tao ay tulog sila until dumating si Jesus. Now, bakit ganito yung kanilang paniniwala? Dahil sinasabi nila paulit-ulit, makikita daw natin sa Bible na yung ginagamit yung salitang sleep or fallen asleep sa isang taong namatay. For example, in 1 Thessalonians 4:13, yung falling asleep is a euphemism or alternative term for death. Ngunit makikita natin sa salita ng Diyos na hindi ganito ang pagkagamit ng salitang sleep in the Bible sa believer na namatay, na sila ay in the state of unconsciousness. Rather, ginagamit yung salitang sleep o tulog na tumutukoy sa kamatayan dahil kapag nakita natin yung bangkay, di ba? Yung namatay sa funeral, para siyang natutulog. And of course, marahil sa inyo ay nakapunta ng maraming funeral. At makikita nyo talaga na parang natutulog, di ba? Kaya nga dati merong biruan nun. Kapag nakita mo yung isang tao, ang sarap ng tulog. Uy,
Ano mo nga, baka patay na yan. Di ba? Dahil ang sarap ng tulog niya. In John 11, di ba remember, nung namatay si Lazarus, at nalaman ito ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Our friend Lazarus has fallen asleep." Ba, natutulog lang, sabi niya. "But I go to awaken him." Now, there's something important sa metaphor of sleep in the Bible, dahil yung tulog, di ba, ay magigising. And so, that's the picture ng ating kamatayan. Mamamatay tayo, di ba? Yung katawan natin patay, parang tulog, pero darating yung panahon na babangon itong muli, kumbaga magigising tayo. Tatayo tayo sa pagkakahimlay. Pero yung kaluluwa natin, hindi siya kapareho ng katawan natin sa kamatayan dahil hindi matutulog yung kaluluwa. Bagkos ito ay magpapatuloy. Hindi mag-i-stop, mag-exist. And we are conscious of what's happening sa atin. Kaya nga binanggit ng ating confession, having an immortal subsistence. Now, hindi ibig sabihin nito na magiging divine yung ating kaluluwa. But it is just a way of saying na yung kaluluwa natin hindi titigil mag-exist. Immortal subsistence. But then, ano pa ang mangyayari sa ating kaluluwa bilang believer kung tayo ay mamatay? Saan ito mapupunta? Sabi ng iba, ayon sa superstition, ay maglalagi pa ang kaluluwa dito sa mundo. Mga 40 days pa siguro. Gagala muna daw bago umakyat sa langit. Pero ano ba sinasabi ng Bible? Secondly, the souls of the believers will go immediately into paradise. Diba? Yung salitang paradise, ito yung salita na ginagamit natin patungkol sa lugar na pupuntahan ng mga believers kapag sila ay namatay. Ito yung ibig sabihin ng marami sa langit, sa word na langit. Now, pagkatapos ng kamatayan, now, remember yung thief on the cross sa nananampalataya kay Jesus bago siya namatay in Luke 23 verse 42, sinabi niya, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." At ano yung sinabi ni Jesus? "Today, you will be with me in paradise." Hindi sinabi ni Jesus, "Next week, you will be with me in paradise." Or after 40 days. Or after 1 year. There's no interim or long gap between sa kamatayan ng isang believer at pagpunta niya sa paradise. Immediately kapag namatay ang isang believer, she or he will be in paradise. Now, this truth ay kontra sa katuruan na laganap hanggang sa ating panahon, yung tinatawag na purgatory or purgatorio according sa Roman Catholic. Yung mga believer na namatay ay mapupunta doon na kailangan pa ng paglilinis sa kanilang kasalanan at kung mag-perfect na sila, tsaka sila makakapasok sa langit. Now, ang purgatorio, according to them, ay hindi ito lugar for second chance. Hindi ito, okay, makasalanan ako, mapupunta ako sa purgatorio para pagbayaran ng aking kasalanan at may pagkakataon pa akong mapunta sa langit. Hindi po yun. Kaya nga tinatawag siyang purgatory. It is a place of purgation. Pinupurge ang isang believer para maging perpekto sa kasalanan at makapasok na sa langit. Now, according to their doctrine, purgatory is a state of purification for those who are saved, but still need to be cleansed of venial sins and temporal consequences of sin. No, but alam natin, when a person committed a mortal sin, yun yung diretso na impyerno, sinasabi nila.
One Bible passage that is sometimes used in defense of purgatory is 1 Corinthians 3:15. But it does not refer sa believer na namatay. Kung titingnan niyo yung context, it is referring to the final judgment. So ang katuruan ng purgatory is based on church tradition, man-made tradition. At marapat na hindi natin ito paniwalaan dahil hindi ganyan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Now, here's the core reason bakit hindi natin yan dapat paniwalaan. As one writer says, the doctrine of purgatory undermines the sufficiency and the perfection of Christ's atoning sacrifice. Di ba? Isipin nyo, na kapag tayo namatay, mapunta tayo sa purgatory, at doon ay lilinisin pa tayo sa ating kasalanan, magstay tayo doon to undergo suffering purgation. Kung totoo yan, we cannot say now and believe now, Jesus paid it all. Jesus paid all my sins. We cannot say that. Na binayaran ni Jesus ang lahat ng ating pagkakasala. At nagpapakita ito ng hindi sapat yung ginawa ni Jesus to pay all our sins. Dahil after nating mamatay, kailangan pa pala nating paglinisin. You see what is at stake here? So our confession and most importantly, the Bible strongly reject ang turo patungkol sa purgatorio. Rather, ang makikita natin, when the believer dies, agad-agad mapupunta siya sa paraiso. Sabi nga ni Spurgeon, "Today you will be with me in paradise," is the whisper of Christ to every dying saint. And this paradise, an intermediate state na kalalagyan ng mga believers na namatay, ay nilalarawan ng Bible na place of comfort. Look, let's turn there. Luke 16. Take for example yung story na sinabi ni Jesus. Luke chapter 16. Now, some of you are familiar with this. The rich man and Lazarus. Now, whether tignan natin ito na isang parable na kwento ni Jesus or tunay na nangyari, but in either case, it communicates to us what is real. So this story ay patungkol sa isang mayaman who had everything in life at namatay siya, ngunit napunta siya sa lugar ng pagdurusa. Now, hindi natin sinasabi, ito po ay hindi natin sinasabi na lahat ng mayaman mapupunta sa impyerno. But yun yung sinabi ni Jesus dito ayon sa kanyang pagkakasabi na merong mayaman na namatay, who had everything, ngunit napunta siya sa lugar ng pagdurusa, is suffering in death. On contrary, here's Lazarus, isang mahirap, had little in life, but then nung siya ay namatay, he is enjoying yung kanyang kalagayan. Now, notice verse 22. Verse 22 says, "The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side," or Abraham's bosom. "The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment now, being in torment. Now, usually, yung word po na Hades or Hades ay tumutukoy sa realm of the dead. But here ay ginamit yung salitang Hades kung saan ang wicked, unbeliever ay mapupunta doon at nahihirapan. It's the intermediate state of unbelievers, where the intermediate state of believers, according sa story, ay sa Abraham's bosom. Notice verse 25. "But Abraham said, 'Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this between us
and you are great chasm has been fixed in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. So notice, yung unbeliever, yung kanilang lugar na kinalalagyan ay lugar ng pasakit. Their souls continue to exist and they are experiencing anguish while waiting of the final judgment. Sa kabilang banda naman, ang mga believer, they are experiencing comfort. So you see, in this passage na yung heaven or paradise is a place of comfort. And there's a great chasm, malawak na paghiwalay sa lugar ng believer and unbeliever. At hindi maaari na ang kaluluwa ay mapunta from Hades to paradise, or those in paradise to Hades, or the state of the wicked. So we can say na yung paroroonan ng mga believer kapag sila ay namatay ay talagang rest in peace. At rest na sila doon at comfortable. It is a happy and delightful place as we shall see. Moreover, pangatlo, the souls of the believers are made perfect in holiness. Sinabi sa Hebrews 12:13, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits or souls of the righteous made perfect. So, ang kaluluwa ng believer na namatay ay mapupunta sa heaven, synonymous with the word paradise, at sila doon ay magiging perpekto at wala nang anumang bahid ng kasalanan sa kanilang kalagayan doon when death ushered the believer in paradise. The souls of the dead believers ay nasa napaka-glorious na kalagayan dahil all faculties of their souls are perfect, made perfect, their will, their emotions, their thinking, etc. No more sin and no more pain, no more sinful remembrance and regret. At ang napakadakila sa lahat, pang-apat, the souls of the believers are with Christ. Ang kanilang kaluluwa ay mapupunta sa paradise and their souls are made perfect at doon sa paraiso, andun si Jesus. And the believers who died will be with Christ in paradise. Now makikita natin sa Bible, especially Paul, na ganito ang ginagamit niya sa mga believer na namatay. For example, in Philippians 1:21-23, ginamit niya mismo sa kanyang sarili. Sinabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, it means fruitful labor for me. Yet which I shall choose I cannot tell. I am hard pressed between the two. My desire is to depart, meaning mawala sa mundong ito, and to be with Christ, for that is far better. It is far better ang patutunguhan ng believer na namatay kesa kung anong may iwan niya dito sa lupa. It is far better ang patutunguhan ng isang believer na namatay kesa kung anong may iwan niya dito sa lupa. And sadly, sa mga believer ngayon, 'di ba? Mas na-enjoy nila ang mga bagay dito sa lupa kaysa sa mga bagay na nasa langit. Now, I love yung language na ginamit ni Pablo in 2 Corinthians 5:8. If you would turn there, 2 Corinthians 5:8. Sinabi po doon, yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body, and here's the word, at home with the Lord. At home with the Lord. He is speaking of heavenly home na patutunguhan ng mga believers in this passage. Now, just think of that words, home with the Lord. Marahil na experience nyo na, di ba? Na kayo ay
pumunta sa ibang lugar, malayo sa inyong tahanan, malayo sa inyong bahay, nagstay kayo sa malayong lugar ng matagal, nag-travel kayo ng napakalayo, gumastos kayo ng marami, and you say, I miss my home. Enough na yung malayong travel, enough na yung gastos. I want to be at my home, sa aking bed. Gusto kong magpahinga sa aking bahay. And this metaphor, home with the Lord, should give us a great encouragement. Dahil darating yung araw bilang mga mananampalataya, hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan that we will be away from this body. But darating ang panahon, we will be at home. We will be at rest. We will go to a place where we belong. Where our comfort is. You see, yung mga namatay na believers ay masasabi natin na nasa magandang kalagayan talaga. They are in delightful and in happy condition. At central sa kanilang kalagayan, there in paradise is Christ. Christ is with them. And the believers will see Him. Now marahil sasabihin nyo, paano nila nakikita si Christ kung wala silang katawan doon? O physical na mata? Well, this is what the theologians call beatific vision. Ang language ng ating confession ay where they are with Christ and behold the face of God in light and glory. Now, it is not a matter of physical sight, but God makes Himself visible in Christ. We will behold His glory in the face of Jesus Christ. And that sight, yung beholding na yon, it makes us increasingly joyful. It is a state of blessedness in beholding the glory of God in Christ Jesus in heaven. However, though yung namatay na believer ay tutungo ang kanyang kaluluwa sa glorious condition in paradise, yet their blessed condition is not complete. Hindi pa kumpleto. Bakit? Lastly, the souls of the believers in paradise are waiting for the full redemption of their bodies. Kaya siya, di ba, tinawag na intermediate state. Ito ay lugar kung saan naghihintay ang mga believers na ma-resurrect na sila, magkaroon na sila ng glorious body. Hindi ang intermediate state ng believer ang ating pinaka-blessed hope. Hindi ang intermediate state. Though we are going to be perfectly holy and happy in paradise, yet we are not fully redeemed. Sinabi ni Jean Dome sa kanyang exposition ng 1689, sabi niya doon, sa chapter na ito, though the departed righteous are happy in the presence of Christ, their blessedness is yet incomplete. Chief among the blessing for which they still must wait is the full redemption of their bodies. Though they are perfectly holy and happy, they are not yet fully redeemed. They have not yet received their inheritance of a redeemed creation. They have not yet received their inheritance of a redeemed creation. They have not yet been publicly vindicated by the final judgment. Their enemies have not yet been judged. Their bodies have not been redeemed. Though they are truly holy and happy, they are yet in a disembodied condition. The Bible never idealizes. Now, sabi niya, the Bible never idealizes a disembodied condition. It always holds up as the true hope of believers, a historical consummation which is both earthly and bodily. In other words, there's something incomplete. Must eagerly wait
that we must eagerly wait and desire, and that is the resurrected body. As Paul said in 2 Corinthians 5, "For in this tent we groan, longing to put our heavenly dwelling, if indeed by putting it we may not be found naked. For while we are still in this tent, itong body we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life." Sinasabi ni Paul, "I earnestly desire to be clothed with a resurrected body. I don't want to be naked," referring to his death and bodiless condition in heaven. But Paul says, "I desire that my bodiless condition in paradise will be clothed with incorruptible, never dying body." At yan ang hinihintay ng mga kaluluwa ng mga believers in paradise. To be clothed with resurrected bodies, incorruptible bodies, and that's what Paul longs for. At marapat tayo din na mga mananampalataya that this perishable body must be put on imperishable, and this mortal body must be put on immortality. And so, here we see what heaven or intermediate state will be like, and the experience of the believers there sa intermediate state. Now, sa panghuli, I want to say that this doctrine of heaven, or yung intermediate state of the believers, and ultimately the doctrine of resurrection, is a basis of our Christian hope. This gives us hope and encouragement sa gitna ng mabibigat na nararanasan natin dito sa buhay, sa ating lupang katawan. Diba? Tayo ay nagkakasakit, tumatanda, at mamamatay. This truth about heaven, about our blessed state, in the intermediate state while waiting for our resurrection, is our great comfort for us. Knowing that Christ has given us victory over sins and finally over death. And when we die, we will be at home at last. We will be with Christ. Truly, tulad ng sinabi ni Pablo, to live is Christ, and to die is gain. To depart from this body, to depart from this world, and to be with Christ is far better. Now, it was reported nung bago mamatay si John MacArthur na ang huling mga pananalita na lumabas sa kanyang bibig ay sinabi niya, "I feel no sting, and I feel no fear." And then he died. It is well para kay John MacArthur ang mamatay dahil alam niya he will immediately in paradise with Christ. He will see Christ whom he loved and served. He's fine. He's fine now. He is in the better place now. He is at rest. He is at home. At yan ay totoo. Hindi lang kay John MacArthur, but sa lahat ng mga mananampalataya. Sa atin na nagtiwala kay Jesus, kung tayo ay kunin na ng Panginoon sa buhay na ito, we are fine. We are at rest. And we are at home. Ngunit para sa iyo na hindi nagtitiwala kay Jesus, sorry to say, it is not fine for you. Hindi kapahingahan at kapayapaan ang mararanasan mo kung ikaw ay bawian na ng buhay. Kung ikaw ay mamatay, dahil sinasabi ng salita ng Diyos na merong isang tunay na lugar na patutunguhan din naman ng mga hindi mananampalataya. Meron din isang
Meron din silang intermediate state. Ngunit sa lugar na iyon ay hindi comfort ang mararanasan mo. Hindi kasiyahan, kundi kalungkutan, puro pasakit at paghihirap magpasawalang hanggan. When you remain in where you remain in torment, utter darkness reserved to the judgment of the great day. Hindi ito katang-isip, mga kaibigan. Ito ay realidad. Na kung ikaw ay mamatay nang hindi pa nagsusuko ng iyong buhay kay Jesus, ikaw ay tutungo sa lugar ng walang hanggang paghihirap. Sa mga kabataan dito, huwag mong isipin na marami ka pang panahon bago magsisi at magtiwala kay Jesus. Yan ang kasinungalingan ni Satanas at ng mundong ito na sinasabi sa iyo na marami ka pang panahon bago magtiwala kay Jesus at magsisi. Iniisip mo, tsaka ko na isuko ang buhay ko kay Jesus kapag matanda na ako. Tsaka ko na mananampalataya kay Jesus kapag nag-retire na ako sa aking trabaho. My friend, hindi mo alam ang bukas. Any moment your life can be taken away from you. It is appointed for a man to die once. And after that judgment, any moment, your life can be taken away from you. Or baka iniisip ng iba sa inyo dito, kapag nakaratay na ako sa aking higaan at merong malubhang sakit, doon na lang ako tatawag kay Jesus para maligtas. Katulad ng thief on the cross. Yes, I believe merong naliligtas sa huling sandali ng kanilang buhay, sa kanilang deathbed, ngunit hindi ito garantiya sa lahat. Hindi ito garantiya sa lahat. Sinabi ng isang manunulat si J.C. Ryle, that one thief on the cross was saved that no sinner might despair, but only one that no sinner might presume. And so my friend, ngayon ay binibigyan muli kayo ng Panginoon ng pagkakataon magtiwala kay Jesus para sa iyong kapatawaran ng kaligtasan at kaligtasan. Today is the day of salvation. Not tomorrow, not next year. For tomorrow might be too late for you to believe and repent. Upang makatakas ka sa walang hanggang paghihirap sa impyerno na nakahanda para sa mga hindi nagtiwala kay Jesus sa kanilang kamatayan. We plead to you, my friend, ngayon ang pagkakataon para makatakas dyan sa pamamagitan ng pagtitiwala tangi lamang kay Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, namatay ngunit nabuhay namang muli para sa katubusan ng kasalanan. At kung itiwala ka sa Kanya, though you will die, you shall live and be with Christ in heaven. And you can say with Paul, for me to live is Christ, and but to die is gain. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, papasalamat po kami sa katotohanan na aming narinig patungkol sa lugar kung saan tutungo ang mga believer kung sila ay mamatay. And yet, Lord, alam namin, there's something glorious pa ang naghihintay. The new heavens and the new earth, our resurrected bodies, and many more. Oh, what a comfort and encouragement for us bilang mananampalataya, this truth, na kami ay magpatuloy, na kami ay patuloy na manghawak, na magtiwala sa aming Panginoong Hesus. For dahil para sa aming mga mananampalataya, truly, the future is so bright. The future, Panginoon, is so glorious for those who are in Christ. At nakamtan namin ito, Panginoon, hindi dahil sa aming sariling galing,
kundi sa biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami bilang mga mananampalataya to set our minds on things above, on heavenly. Help us to be heavenly minded, to focus our attention, our life, to the glorious reality of heaven, to the glorious reality, Panginoon, na igagawad mo sa mga mananampalataya when you return. Salamat po, Diyos. At nawa, sa mga nakakinig ng inyong salita sa hapon na ito, tulungan niyo po silang sa kanilang pag-iisip. Tulungan niyo po sila sa kanilang kalituhan. Marahil meron dito na hindi sigurado kung saan sila mapupunta kung sila ay mamatay. Panginoon, mangusap ka sa kanila, tulungan niyo po sila. Nawa, O Diyos, ito ang maging araw ng kanilang kaligtasan. Ang mga salita ninyo ngayong araw na ito ay tumimo sa kanilang puso at ito'y kanilang pag-isipan, ito'y kanilang pagmuni-munihan. At kung makita nila, Panginoon, ang kanilang pagiging makasalanan at walang kapag-asa, ay lumapit sila sa inyong anak na si Jesus ng may pananampalataya at pagsisisi. Salamat po sa mga paalala sa amin of this glorious reality. In Christ's name.